Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is bigyan mo ang mga nanghihingi sa'yo. Ganito po yan eh. Kung isa kang mabuting tao, wala kang kinakatakutan, kundi ang Diyos lamang natin, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na pumapatnubay at gumagabay sa atin dito sa babaw ng mundo. Kung ikaw ay believer ni Papa Jesus Christ at tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo at pumapatnubay sa kaluluwa mo, sa pagkatao mo, ang paggabay niya. So, ang tao nga isang may mabuting puso at malawak na pangunawa sa kanyang kapwa-tao ay tsak na tsak yung mga tukso, kasalanan ay malalagpasan niya at maiiwasan niya. So, gumawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin, maging matulungin po tayo para maging kalugod-lugod tayo sa mata ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Kapag ang isang tao may kabutihan sa puso niya, unconditionally, wala siyang hinihintay na kapalit, napakaginhawa po na tumutulong tayo sa nangangailangan kasi ang pera na yan ay pinahiram lang sa atin ng ating Diyos Amang Buhay na nasa langit, na siyang dapat nating i-spread at itulong sa kapwa-tao natin mga nangangailangan. Sabi nga, di ba, kapag mayroon kang tubig, painumin natin yung mga nangangailangan at nauuhaw. Bigyan po natin sila isang basong tubig para mapawi ang kanilang uhaw. Kasi nagkakaroon na tayo ng puntos doon na kabutihan sa langit kapag kahit isang basong tubig lang ang ibigay natin sa kanila. Yung mga taong nauuhaw at nangangailangan ng tubig, ganun po yun. Kapag ikaw isang mabuting tao, hindi mo kailanman maiisip na gumawa ng kasamaan sa kapwa-tao mo eh. Bagkus iisipin mo lang na ikabubuti nila. Tumulong ka lang ng ikabubuti nila. Ganun po yun ang mabuting tao, parating iniisip na mapabuti ang kapwa-tao nila. Hindi sila nag-iisip ng ikakasama o ikakapahamak ng kapwa-tao nila. Bagkus nananalig kasi sila, nananampalataya sila sa ating tatlong Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lalong-lalo na pinagtatatag mo ang pananalig mo sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, kahit anong hilingin mo ay matutupad in the right time. Huwag po basta-basta hihiling tayo, hindi po darating agad yun. Ang Diyos Anak na si Jesus Christ, bibigyan tayo ng isang trial para minsan matuto din po tayo sa buhay natin na maging matatag sa buhay. Kunyari, sinusubukan niya, kailangan patatagin mo na yung pananalig mo. Kailangan wala kang ibang lalapitan dyan na santo na dapat mong pagdasalan, kundi siya lang. Siya lang ang dapat nating humingi sa kanya at tumapit at magdasal ng mga pangailangan natin dito sa ibabaw ng lupa para matupad po yung mga hinihiling natin. At higit sa lahat, kung may mga kasalanan tayo, humingi rin tayo ng kapatawaran sa kanya, mga kasalanan natin. Hindi basta-basta ano ka lang dyan na kailangan bukal sa puso mo paghingi ng kapatawaran. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, hingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kay Papa Jesus Christ ay tsak na tsak, patatawarin tayo niya. At higit sa lahat, kung tumalikod ka na sa kasalanan mo, ay huwag mo nang balikan. Kasi lalong mas matindi pa ang balik sa'yo noon kapag gumawa ka at bumalik ka pa sa mga kasalanan gawa mo. At talong hindi ka magiging masaya. Tsak na tsak ang kalungkutan at pagdurusa. Pero pag binago mo yung sarili mo at di mo binabalikan mga kasalanan gawa mo, at nagiging mabuti ka at tumutulong ka sa kapwa mo, at turong may respeto, lalong-lalo sa magulang mo, tumutulong ka at turong may respeto sa magulang mo, ay tsak na tsak, malaking big check po yun dun sa langit. At lahat ng mga ginagawa mong kabutihan dito sa lupa ay nakalista po yan lahat sa langit para kapag ikaw ay namatay, makikita mo kung ano mga kabutihan nagawa mo dito at mga kasalanan nagawa mo dito sa ibabaw ng lupa habang nabubuhay ka pa. Kaya ang gagawin lang po natin para ating gumawa ng kabutihan dito sa kapwa-tao natin. Maglingkod po tayo sa kapwa-tao natin ng buong puso, lakas at isip. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.